Kabanata 26, pinamagatang ang paskil mula sa nobelang El Filibusterismo. Panimula. Ang Kabanata 26 ng El Filibusterismo ay may pamagat na ang mga paskil. Ang tinutukoy na mga paskil dito ay ipinangalat sa pamantasan at ito ay punong-puno ng mga pananakot at paghihimagsik. Ito ay palihim na ipinaskil sa pamantasan. Ang paskil ay isang limbag na may layuning ipabatid sa mga makakakita nito ang mensaheng nais ipahatid. Ngayon ay tumungo naman tayo sa buod ng kabanata. Maagang gumising si Basilio para dalawin ang mga pasyente sa ospital at pagkatapos niyang dalawin ang mga pasyente, tumungo naman siya sa universidad para alamin ang ilang mga bagay ukol sa kanyang lisensyatura. Sa araw rin na iyon, kakatagpuin niya si Makaraig upang mangutang ng pera dahil ang naipon niyang pera ay nagamit niya na sa pagtubos sa kasintahan niyang si Julie at sa paghahanap ng dampang na matutuluyan ni Julie at ng kanyang lolo. Hindi na nagbalak si Basilio humingi ng tulong kay Kapitan Tiago dahil takot siya na baka isipin nito na isang pauna iyon sa mamanahing palaging ipinapangako sa kanya. Libang sa gayong mga idea, hindi niya napansin ang mga grupo ng mga estudyante na tila nawala ng klase, ang mga anyong nag-aalala ng ilan at ang mga lihim na senyasan. Nang siya ay makarating sa San Juan de Dios ay nakasalubong niya ang kaibigan na malapit sa kanyang loob at tinanong siya neto kung naroon ba siya sa hapunan kagabi at sinabi nito na mabuti raw dahil wala siya roon. Ngunit sa kalagayang lito ni Basilio ng mga sandaling iyon, inakala niya ang kinamakalawang gabi ang tinatanong sa kanya at nang malamang kasapi si Basilio sa kapisanan ay pinayuhan nito si Basilio na bawiin at sunugin ang anumang papel na makakasira sa kanya. Isinawalang bahala ni Basilio ang mga sinabi nito dahil walang anuman siyang papel. Ang mga papel na mayroon lamang siya ay ang mga tala sa klinika at wala nang iba. Nabanggit ni Basilio si Simon at ang sabi ay wala raw kinalaman si Simon sa mga nangyari sa kadahilan ng nagpapahinga ito dahil nagkataong nagkasugat ito sa kamay. Gumaan ang loob ni Basilio dahil si Simon ang tanging tao na makakapagpalaglag sa kanya. Ngunit naalala ni Basilio si Kabesang Tales at tinanong nito kung may mga kasangkot na tulisan at ang sagot ng propesor ay wala raw dahil puro estudyante ang sangkot. Dumating pa ang isang propesor sa patolohiya at kumindat kay Basilio at sinabi nitong batid ko nang nag-aamoy bangkay na si Kapitan Tiago, dinadalaw na ng mga uwak at buwitre. Nangahas pa si Basilio na alamin pa ang ibang detalye at napag-alaman niya na marami raw ang mga estudyanteng papupugutan ng ulo, ipapabilanggo at iba pang mga karahasan. Noon naalala ni Basilio ang mga sinabi ni Simon sa oras na nasa sila ay itiwalag, nila ay hindi sila matatapos sa pag-aaral. Dito ay pinaghinalaan ni Basilio si Simon na may kinalaman ito sa mga paskil at nang manumbalik ang kalmadong loob para malaman ang dapat niyang gawin at para rin mapangalagaan ang pag-aaral niya, tumungo si Basilio sa universidad. Tinahak ang daang Legazpi, tumuloy sa daang Beaterio at nang makarating ang kanto nito sa daang Solana, napansin niyang tila may isang mahalagang bagay na nangyari doon. Sa halip ng mga grupo masasaya at may ingay na tao, ilang pares na mga gwardiya veterana ang nakita niya sa mga bangketa na iniikot-ikutan ang mga estudyanteng lumalabas sa universidad. Walang imik ang ilan, matamlay ang muka at ang iba pa ay nagsiuwi na sa kani-kanilang bahay. Nakita ni Basilio si Sandoval at tinawag nito. Ngunit para itong walang narinig. Kalaunay nakasalubong naman ni Basilio si Tadeo at tuwang-tuwa ito dahil wala na raw klase dahil ibibilanggo lahat ng mga estudyanteng kasama sa kapisanan. Nakita naman ni Basilio na parating si Juanito Pelaez na namumutla at tinanong ni Basilio kung anong nangyari at parang baliw si Juanito Pelaez na paulit-ulit sinasabi wala siyang alam sa nangyari at walang kinalaman dito. Tumungo si Basilio sa opisina ng sekretarya upang makakuha ng balita. Pero sarado ito at may mga aktibidad sa loob na iyon. Akyat baba sa hagdan ang mga praile, mga sundalo, mga individual at mga doktor para marahil iaalok ang serbisyo sa delikadong sitwasyon. Napansin niya mula sa malayo ang kaibigang si Isigani na namumutla. Taglay pa rin ang buong gilas ng kabataan. Malakas ang boses na tila walang pakialam kung marinig siya ng buong mundo. Ang sabi ni Isigani, hindi na raw mahalaga kung sino ang sumulat sa mga paskil dahil tungkulin ng mga pare ang alamin iyon. Kung nasaan daw ang panganib ay doon sila dumako dahil naroon ang karangalan.
Dagdag pa niya, kung nasasabi raw sa paskil ay ayon sa kanilang kalooban. Sino man ang sumulat noon ay dapat daw nilang pasalamatan. Tumalikod at umalis si Basilio nang marinig ang mga sinabi ni Isigani. Kailangan niyang pumunta sa bahay ni Makaraig para pag-usapan nila ang kanyang utang. Malapit na sa bahay nila, Makaraig, may mga nagbubulungan at nagsesenyasan ng mga tao. Hindi na lamang niya pinansin ito at patuloy na lumakad at pumasok sa pintuan. Sinalubong siya ng mga dalawang gwardiya at tinanong kung ano ang pakay niya. Sinabi ni Basilio na hinahanap niya ang kanyang kaibigan na si Makaraig. Nagkatinginan ang dalawang gwardiya at sinabi kay Basilio na maghintay ito. Saka dumating si Makaraig, ang kabo at ang dalawang kawal. Nagtaka si Makaraig sa pagpaparoon ni Basilio. Tinignan ng kabo ang pangalan ni Basilio sa listahan at sinama ito sa pagdakip. Sa sasakyan ay pinagtapat ni Basilio ang kanyang sadya kay Makaraig. Sinabi ni Makaraig na maaasahan siya ni Basilio at kapag nakapagtapos daw siya ng pagdodoktor ay aanyahan pa nila ang kanyang mga kawal na dumakip sa kanila. Ngayon natapos ko na basahin ang buod ng kabanata, kilalanin naman natin ang mga tauhan. Simon, ang nagbabalik na si Juan Crisostomo Ibarra upang maipaghigante sa mga Kastila at Fraile. Basilio, kasintahan ni Julie na mag-aaral ng medisina. Isagani, pamangkin ni Padre Florentino at dating kasintahan ni Paulita Gomez. Kapitan Tiago, mayaman na kumukupkop kay Basilio at ama-amahan ni Maria Clara. Julie, anak ni Kabesang Tales at kasintahan ni Basilio. Makaraig, isa sa mga nakikiisa sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Tadeo, tamad na mag-aaral at laging nagdadahilan na may sakit upang di makapasok sa paaralan. Narito naman ang mga talasalitaan. Narito naman ang aral ng kabanata. Makikita natin sa kabanata na ito ang tao na matapang katulad ni Isigani na pwede natin tularan. Makikita rito na ipinaglaban niya ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mga nalalaman at gustong sabihin. At dito na magtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig.